Noong January 1971, ang pamilya na to ay ang lumipat sa bahay na nakatayo sa 1677 Round Top Road sa Burrillville, Rhode Island. Ang Rhode Island ay isa sa mga pinakamaliliit na states sa Amerika. Para kay Caroline at Roger, isa itong perpektong lugar para palakihin yung 5 nilang babaeng anak dahil yung bahay din na nakuha nila ay may 14 na kwarto. Nung binigay sa kanila yung susi nung tagapagbantay ng bahay na yon, ang sabi sa kanila nito ay panatilihin nilang bukas yung ilaw sa gabi, alang-alang sa ikabubuti ng mga anak nila. Nung una hindi nila naintindihan yung ibig sabihin ng lalaki na yon. Ang inisip nila mag-asawa ay paalala lang sa kanila yon dahil noong mga taon na to ay maraming mga serial killer na pag-alagala sa Amerika. Ang hindi nila alam, yung mga bagay na mararanasan nila sa bahay na yon at ng mga anak nila ay ang magiging inspirasyon ng isa sa mga pinakasikat na horror movie na inilabas noong 2013 na The Conjuring. Ang movie na yon ay hango sa totoong buhay ng Perron family. Kagaya ng inaasahan, marami ng binago, dinagdag at binawas para gawing mas nakakatakot pa daw yung palabas. Pero nung pinanood ito ng Perron family, ang sabi nila ay mas nakakatakot pa yung mga karanasan nila kaysa sa mga nangyari doon sa movie. Dahil yung bahay na yon na nilipatan nila noong 1971 ay naitayo mahigit 200 taon na ang nakakalipas noong taong 1736. Sinasabing 7 henerasyon ng pamilya ang tumira sa bahay na yon. Ang kaso nga lang yung ilan sa mga to ay hindi na nakaalis. Kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Nabili ng Perron family yung bahay sa Rhode Island noong mid-1970. Pero lumipat na sila dito noong 1971. Nung unang beses pa lang pumasok si Roger at si Caroline Perron sa bahay na yon, ang pakiramdam nila ay para bang binuo o ginawa yung bahay na yon para talaga sa pamilya nila. Bagaman hindi nila alam yung history ng bahay, basta't ang pakiramdam nila ay parang tumira na sila sa bahay na yon. Kasama nila yung 5 nilang anak na babae na sina April, Cindy, Christine, Nancy at ang panganay sa magkakapatid na si Andrea. Hindi sila magkanda-ugaga sa pag-aayos ng mga gamit nila nung araw na yon dahil bukod sa marami silang mga gamit ay takbuhan pa ng takbuhan yung mga bata. Inikot kaagad nila yung bawat sulok ng bahay at nagtuturoan kung saan sila matutulog. May isang senaryo nung araw na yon na tumatak kay Roger at Caroline bago sa kanila ibigay yung susi ng bahay ni Mr. Kenyon, yung huling tumira dun sa bahay, ay pinaalalahanan sila nito na panatilihin nilang bukas yung mga ilaw sa bahay sa gabi. Alang-alang daw sa ikabubuti nung 5 nilang babaeng anak. Nung una, hindi naman nila ito masyadong pinansin dahil nung mga taon na to ay maraming mga krimeng nangyayari sa Amerika. Inisip nila, baka pinag-iingat lang sila. At hanggang sa naipasok na nga nila lahat ng gamit dun sa bahay. At nung kinagabihan, lahat sila ay nasa kusina. Nagkikwentuhan lang sila at nag-aasaran nang bigla silang natahimik dahil nagtanong si Andrea sa nanay niyang si Caroline na kung sino yung lalaking sunod ng sunod kay Mr. Kenyon sa buong oras na naglalabas ito ng mga gamit niya sa bahay. Nagtinginan si Caroline at si Roger nung oras na yon dahil sa mahabang oras na naglilipat sila ng gamit ay wala silang napansing lalaki bukod kay Mr. Kenyon. Dinagdag pa ni Andrea na kahit saan maglakad itong si Mr. Kenyon, yung lalaki na itong sumusunod ng sumusunod sa kanya ay nakayuko lang at wala itong ekspresyon sa muka na siyang naging isa sa mga dahilan kung bakit tawa ng tawa sila magkakapatid. Pero nung sinabi ng mga magulang nila na wala daw silang nakitang lalaking sumusunod-sunod dito, ay nakaramdam sila ng takot dahil positibo sila na meron talagang ibang lalaki dun sa bahay ng mga oras na yon dahil ilang beses nila itong nakita. At ang isa pa sa naaalala nila, nung umalis si Mr. Kenyon at sumakay sa sasakyan nito, ay hindi na nila nakita yung lalaking sumusunod-sunod sa kanya. Ang ibig sabihin lang kung sino man yung tao na yon, maaaring nandun pa sa loob ng bahay. Nagsalita na lang si Caroline na baka namalikmata lang sila
at iniba na lang nila yung usapan. Pero yung gabi rin na yon, nung tulog na yung mga anak nila ay inikot nila yung bahay at wala silang nakita na kahit sino. Binaliwala na lang ito ni Caroline at ni Roger at nagsitulog na rin sila. Si Andrea na panganay, 13 years old, ay may sarili siyang kwarto. Habang yung 11 years old na si Nancy at 10 years old na si Christine ay magkasama sa isang kwarto. At magkasama rin sa isa pang kwarto yung dalawa nilang bunsong kapatid na si Cindy at si April. Nung parehong araw din na yun, nung unang gabi silang natulog dun sa bahay, ay nagising si Caroline sa kalagitnaan ng gabi dahil may narinig siyang batang lalaking umiiyak sa labas na animoy parang hinahanap niya yung nanay niya. Kaya't nagmadali siyang lumabas at inikot yung paligid ng bahay nila. Pero hindi niya makita kung saan nanggagaling yung mga iyak na yon. Hanggang sa bigla na lang itong nawala at hindi na nakatulog si Caroline kakaikot ng bahay. Alam niyang hindi yun isa sa mga anak niya dahil alam niya yung iyak ng mga yon. Pero chinek niya yung bawat kwarto ng mga to, nakita niyang tulog naman. So ito pa lang yung unang araw na nandun sila sa bahay. Hindi niya naman maiwasan pagdugtongin yung dalawang pangyayari. Na yung una yung mga anak niya may nakitang lalaki dun sa bahay. At ngayon may narinig naman ako umiiyak sa labas na hindi ko naman makita kung saan ang gagaling. Isang beses naman pagkatapos niya maglinis ng bahay, nung nagtitiklop na siya ng mga damit, ay narinig niya yung tunog ng walis tambo sa kusina nila na para bang may gumagamit nito. Agad niya itong pinuntahan, wala namang tao dito, yung walis tambo ay nakasandal lang sa pader. Bumalik siya sa kwarto nila at pinagpatuloy yung pagtitiklop. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niya ulit ito. Pagbalik niya, kagaya nung una wala namang tao dito pero yung walis tambo ay nakasandal na sa kabilang side naman ng pader ng kusina. At may isang tumpok ng kalat at alikabok dito na para talagang may nagwalis. Sa kabila ng kakatapos niya lang magwalis ng buong kusina na yon. Iniisip niya baka isa lang yun sa mga anak niya. Kaya chinek niya yung mga kwarto nito na nasa kabilang side ng bahay at nandun naman silang lahat at naglalaro. Ilan lang to sa mga bagay na na-experience ni Caroline na hindi niya kinuwento sa asawa niya maging sa mga anak niya. Dahil ayaw niyang isipin ng mga to na nababaliw siya, napaparanoid siya dun sa bago nilang bahay. O kaya naman magdulot ito ng takot sa kanila. Si Andrea naman, yung panganay sa magkakapatid. Sa kalagitnaan ng gabi, ginigising siya ng isa sa mga kapatid niya na kung pwede dun daw matulog. Dahil natatakot daw siya dun sa sarili niyang kwarto. Ilang gabi itong sunod-sunod na nangyari. Hanggang sa isa pang beses, si Cindy ay takot na umiiyak na ginising niya yung ate niyang si Andrea na dun na lang daw siya matutulog sa kwarto niya. Kaya tinanong na siya ni Andrea na kung ano bang kinatatakot niya dun sa kwarto. Ang sagot naman ni Cindy, sa kalagitnaan daw ng gabi ay nagigising siya dahil may mga tao daw na nagbubulungan dun sa kwarto nila. At ang sinasabi ng mga to, may 7 patay na sundalong nakalibing sa mga pader ng bahay nila. Nung una ay hindi niya raw ito pinansin at hindi siya natatakot. Hanggang sa yung mga tao na to ay lumapit na sa tenga niya habang natutulog siya at binubulong sa tenga niya to ng paulit-ulit. Isa pa sa kinuwento nito ni Cindy kapag naglalaro daw siya ng mga laruan niya at iniwan niya to saglit. Tuwing babalikan niya ito ay makikita niya nasa lagayan na ulit o kaya naman nasa ilalim ng kama nila. Tinanong niya yung mama niya si Caroline kung siya ba'y nag-aayos nito. Ang sabi naman nito ay hindi. Kaya naman kinagagalitan niya yung mga kapatid niya kung bakit daw ginagalaw yung mga laruan niya. Pero nangako yung mga kapatid niya na hindi talaga sila yon. Sa unang mga araw pa lang nilang paninirahan dun sa bahay, napansin na kaagad nung 5 magkakapatid na parang buhay yung bahay na tinitira nila. Sa tingin nila ay may ibang espiritong nakatira dun sa bahay. Kung meron man ay hindi naman sila natatakot sa mga to dahil hindi naman sila nito sinasaktan. Dinagdag pa ni Cindy, noong mga unang buwan na paninirahan nila dito, gabi-gabi habang natutulog siya ay may humahalik sa noo niya. Noon nakala niya yung mama niya lang na si Caroline. Kaya naman tinanong niya to, ang sabi naman sa kanya ay ginawa niya daw to minsan lang. Yung amoy nung bahay nila ay amoy bulaklak tsaka prutas. Sa kabila ng wala naman sila mga gamit o pabango dun sa bahay na pwedeng maging sanhi nung amoy na yon. Isang kalagitnaan na naman ng gabi ay nagising na naman si Caroline dahil narinig niya na naman yung batang lalaking umiiyak sa labas. Nung una, akala niya siya lang nakakarinig nung iyak na yon. Pero lumabas din yung anak niyang panganay na si Andrea hanggang sa sumunod na rin yung ilan sa mga anak niya. Sinabihan niya yung mga anak niyang bumalik sa mga kwarto nila at huwag subukan kahit sumilip sa bintana para tignan ito. Ayaw sanang labasin ni Caroline at tignan ulit kung saan nanggagaling yung iyak na yon kaso parang hindi ito tumitigil hanggat hindi siya lumalabas. Kaya't kahit kalagitnaan na ng gabi ay lumabas siya para tignan. Sa kabila ng natatakot siya pero kailangan niya yung gawin para sa mga anak niya. Pero kagaya ng una, sa kabila ng sinusundan niya kung saan nanggagaling yung iyak na yon,
ay hindi niya ito mahanap. Hanggang sa tumigil na lang to ulit at inabot na naman siya ng umaga. Kakaisip kung saan kaya pwede magmula yung mga iyak na yun. Nagsimula na siya matakot dun sa bahay matapos nito. Nagsisimula na rin siyang maniwala na mukhang may kakaiba nga talaga dun sa bahay. Isang umaga habang naghahanda ng pagkain si Caroline ay nagsimula magsigawan at mag-iyakan yung dalawa niyang anak na nakabukod ng kwarto na si Christine at si Nancy. Agad siyang tumakbo papunta sa mga to at nung tinanong niya kung ano nangyari, hindi makapagsalita yung dalawa. Pinilit niya itong patahanin at pagsalitain. Ang sabi ni Christine, habang natutulog daw sila ay umangat yung kama niya at nagsimula siya makarinig ng mga bulungan sa paligid ng kwarto. Ganon din naman yung sinabi ni Nancy. Tinitigang mabuti ni Caroline yung dalawa niyang anak at bilang ina ay alam niya sa sarili niya na totoong takot yung mga anak niya. Pinilit niya na lang itong pahinahunin na baka panaginip lang nila yon at sinamahan niya na lang tong dalawa dun sa kwarto. Mula nun ay nagsimula na rin sila makakita ng mga taong nagtatakbuhan dun sa bahay na hindi nila kilala. Isang beses habang naglilinis si Caroline, nagsimula magtakbuhan yung mga anak niya dun sa bahay na parang naglalaro at nagtatawanan. Kaya't sinaway niya ito pero hindi pa rin ito tumitigil kaya't pinuntahan niya na. Sinundan niya kung saan nagsisimula yung mga tunog ng takbuhan at tawanan. Nang sa gulat niya ay nakakita siya dito ng batang lalaking tumatakbo papunta sa likod ng bahay nila. Ayaw niya sana itong sundan dahil sa takot pero gusto niya ng kasagutan sa mga nangyayari dun sa bahay. Kaya naman dahan-dahan siya naglakad papunta kung saan ito tumakbo pero hindi niya na ulit ito nakita. May senaryo pa dun sa bahay na nagsimula sila makaamoy ng mabaho at masangsang na amoy na sa sobrang lakas nung amoy na yun ay kinailangan nilang lumabas lahat ng bahay. Ang pagkakadescribe ng 5 magkakapatid ay amoy na bubulok na katawan ng tao. Isang beses naman nung natutulog si Caroline ay nagising siya sa hindi malamang dahilan at nung inikot niya yung mata niya sa kwarto nila ni Roger ay may nakita siyang matandang babaeng nakatayo sa gilid ng kama nila. Sinabihan siya nito na umalis siya ng bahay na yun o pahihirapan siya nito hanggang sa mamatay siya. Nagpumigla siya dun sa kama hanggang sa nagising si Roger at sinubukan siya nitong pakalmahin. Pagtingin niya dun sa gilid ng kama ay wala na dito yung babae. Sinabi niya na lang kay Roger na baka nananaginip lang siya. Tuloy-tuloy itong nangyari kay Caroline hanggang sa naging paranoid na siya na tuwing naglalaro at nagtatakbuhan yung mga anak niya ay natatakot siya na baka may makita na naman siya ibang taong nakikipaglaro sa mga anak niya. Hindi niya ito makwento kay Roger dahil tuwing nagkikwentuhan yung mga anak nila tungkol sa multo ay sinasaway sila ni Roger at sinasabing wag itong pag-usapan dahil hindi siya naniniwala dito at ayaw niya yung mga anak niya maniwala sa mga ganitong bagay. Noong mga panahon na to, naiisip ni Caroline na pabindisyonan yung bahay. Sinubukan niya itong banggitin kay Roger pero ayaw nito pumayag. Hanggang sa lumipas na mga buwan ay lumala yung sitwasyon ni Caroline at madalas siya makita ng mga anak niya na nakatitig lang ito sa kawalan na takot yung muka. Pero pag tinignan naman nila kung saan ito nakatingin ay wala naman sila makitang kakaiba dito. Tuwing mangyayari ito ay kahit anong tawag nila sa mama nila ay parang hindi sila nito naririnig. Kinakailangan pa nila tong kapitan o galawin yung mga kamay nito at bigla na lang itong babalik sa sarili niya. 2 taon na silang tumitira dun sa bahay. 1973 nun, mga taong sikat na sikat, si Lorraine at Ed Warren. Yung mag-asawang noon ay tinatawag na demonologist. Hanggang sa nabalitaan ni Caroline na yung mag-asawa na to ay bibisita sa isa sa mga university na malapit sa bahay nila. Imbis na tawagan ay minabuti niyang puntahan yung mag-asawa ng personal at humingi ng tulong. Noon ay pinag-aralan na muna nila kung ano ba talaga yung history ng bahay na tinatawag noon na Old Arnold State. Tinayo yung bahay na yon noong 1736. May isang pamilya nagmay-ari ng bahay na yon na naipamana hanggang sa ika-8 henerasyon ng pamilya nila. At sinasabing nung mga taon na sila yung may-ari ng bahay ay maraming namatay dito. Mahigit 10 tao ang binawian ng buhay sa bahay na yon. Ilan sa kanila ay nagpakamatay, pinatay. Bukod pa dito yung mga taong nalunod sa lawa malapit dun sa bahay. 8 henerasyon ng isang pamilya ang tumira dito at sinasabing yung ilan sa kanila hanggang ngayon ay hindi pa nakakaalis. Ayon mismo sa record ng Burrellville, sa buong panahong nakatayo yung bahay na yon, may 2 tao nang nagpakamatay dito gamit ang pagbibigti. May isang nagpakamatay sa pag-inom ng lason. May pinatay at ginahasa ditong 11 years old na bata. May 4 na lalaki din natagpo ang patay sa isang kwarto ng bahay. At 2 tao namang nalunod sa lawa malapit dito.
Bukod pa dito yung mga taong binawian ng buhay sa loob ng bahay na yon nang dahil sa katandaan at sa mga sakit. Kagaya ng napanood natin sa The Conjuring movie, may isang taong binabanggit na siyang gumugulo sa Perron family. Yun ay si Bathsheba Sherman. Sinasabing si Bathsheba ang responsable sa pagbagsak ng mga babasaging gamit ng Perron family. At sinasabing pinakagalit ito kay Caroline Perron. Isang beses habang naglilinis si Caroline sa sala nila, ay bigla na lang siya nakaramdam ng hapde sa binti niya. Pagtingin niya ay may tumutulo ng mga dugo dito at nung nilinis niya, nakita niyang may bilog na butas yung binti niya na para bang tinusok ito ng malaking karayom. Ayon sa panganay na anak ng Perron na si Andrea, ang pakiramdam niya kung sino man yung nagbabantay dun sa bahay na yun na siyang gumugulo sa pamilya nila ay gustong palitan yung tungkulin ni Caroline Perron bilang ina ng tahanan. Kaya't ang pinakaginugulo nito ay si Caroline. Kasama na dito yung pagkawala ng mga gamit niya at pakiramdam na para siyang pagod na pagod kahit wala pa siya masyadong ginagawa sa bahay. Sa dami ng mga stress na nakukuha ni Caroline dun sa bahay, mapapisikal man o emosyonal, minsan ay napag-iisipan na siya ng asawa niyang nababaliw na siya. Sa kabila naman ito ay walang naranasan si Roger, yung asawa niya, na kahit anong uri ng panggugulo galing kay Bathsheba. Marami siguro nag-iisip na si Bathsheba Sherman ay gawa-gawa lang para mapaganda yung movie. Lingid sa kaalaman ng maraming tao ay meron talagang Bathshebang nabuhay noon sa Rhode Island. Taong 1812 nung pinanganak si Bathsheba Thayer. Napangasawa niya si Judson Sherman na nakatira naman sa Rhode Island. Ikinasal sila noong March 10, 1844 at nagsimula silang manirahan sa Rhode Island malapit sa Old Arnold State sa bahay na tinirhan ng Perron family. Umpisang mga taon pa lang na paninirahan nila Bathsheba sa Rhode Island ay iba na yung tingin sa kanya ng mga tao doon. Palibasa hindi siya nakikisalamuha sa mga tao sa paligid ng bahay nila. Ang tingin sa kanya ay parang kakaiba o mangkukulam o masama yung ugali. Mayroong anak si Bathsheba na ang pangalan ay Herbert Sherman na pinanganak noong 1849. Pero ang sabi ng mga taong nakatira doon sa lugar ay may 3 pang anak si Bathsheba bukod kay Herbert. Ang kaso nga lang namatay yung 3 bata na yon na hindi malang umabot ng 7 taong gulang sa hindi malamang kadahilanan. Dito ay lalong tumaas yung espekulasyon ng mga tao na may kakaiba nga talaga kay Bathsheba. Sinasabi nila na inaalay daw ni Bathsheba sa demonyo yung mga bata na to dahil demonyo daw yung sinasamba niya. Yung 3 bata na to ay sina Julia, pinanganak noong 1845, si Edward, pinanganak noong 1847 at si George na pinanganak noong 1853. Ang nakakapagtaka dito ay wala sa record ng Burrillville, Rhode Island yung pangalan ng 3 bata na to. Sabi naman ng mga tao dito, siguro tinago nga talaga ni Bathsheba yung 3 bata dahil nasa plano niya na talaga to ialay. Kagaya ng sabi ko kanina, yung mga bagay na to ay espekulasyon lamang ng mga taong nakatira sa paligid ng bahay ni Bathsheba. Hanggang sa isang araw ay may binabantayang baby si Bathsheba. Anak ito ng isa sa pinakamalalapit nilang kapitbahay. Yung baby na yun ay natagpuan na lang na wala ng buhay at puro dugo yung ulo. Nung ineksamin nila yung katawan ng baby ay nakita nila na may butas yung likod ng ulo nito na para bang may isang malaking karayom na tinusok dito na tumagos hanggang sa bungo niya, na siyang naging sanhi ng pagkamatay ng baby. Dito ay lalong nagsuspecha yung mga tao dito. Nakampon nga talaga ng demonyo si Bathsheba. At ang paniniwala nila ay inalay na naman ni Bathsheba yung bagong baby na yon sa demonyo. Patuloy na namuhay si Bathsheba ng tahimik sa Rhode Island hanggang noong 1881 ay namatay yung asawa niya at paglipas ng 4 na taon, noong taong 1885 ay namatay din naman siya, na sinasabing hanggang ngayon ay patuloy pa rin gumagala-gala at naninirahan sa Old Arnold State. Noon ay naintindihan na ni Caroline Perron na kung bakit sa pakiramdam niya ay palaging may iba silang kasama sa bahay. Hanggang sa binisita na nga sila ni Ed at ni Lorraine Warren. Nung pumasok yung mag-asawa dun sa bahay, ang unang napansin ni Lorraine ay may mga espiritu daw na sumusunod-sunod sa likod ni Caroline. Nung unang bisita ng mga to ay wala naman sila masyadong ginawa kundi naglibot lang dun sa bahay. Umalis din sila kaagad at nagsabing babalik din makalipas ang ilang araw. Kinagabihan ng araw na bumisita yung mag-asawa dun sa bahay, nagulat yung mga anak nila dahil nakita nila si Caroline na gumagapang sa sala nila at nagsasalita ito ng napakabilis sa lingwaheng hindi nila maintindihan. Nagiiyakan na yung 5 magkakapatid habang inaawat nila yung nanay nila sa paggapang
At sumakto naman yung dating ni Roger galing sa trabaho. Sinubukan niyang itayo si Caroline pero tumingin lang sa kanya ito ng nakangiti habang dumudugo yung ilong. Kinilabutan si Roger dun sa nakita niya pero sinubukan niya pa rin gisingin si Caroline. At makalipas ang ilang minuto ay bumalik din ito sa sarili niya pero wala siya naaalala sa mga nangyari. Nung kumalma na yung bahay nila, nabanggit ng mga anak nila Caroline nagaling dun si Ed at si Lorraine Warren. Nagalit si Roger dito dahil ang iniisip niya ay may sakit yung asawa niya at lumalala lang dahil sa pagpunta ng mag-asawa. Lumipas pa ang ilang araw ay pinabalik ni Caroline si Ed at si Lorraine sa bahay nila at nagsama yung mag-asawa ng pare para bindisyonan na yung bahay. Pinagtago ni Caroline yung 5 nilang anak sa isang kwarto dahil susubukan daw muna ni Lorraine makipag-usap sa mga espiritu dun sa bahay bago simulan yung pagbibindisyon. At habang ginagawa ito ni Lorraine, ay may nangyaring nagpakilabot sa kanilang lahat. Si Andrea, yung panganay na anak nila Caroline, ay na-curious siya kung anong gagawin ng mag-asawa. Sa kabila ng sinabihan siyang huwag siyang lalabas ng kwarto at bantayan yung mga kapatid niya, ay siya mismo yung lumabas at sumilip sa mga ginagawa ni Lorraine at ni Ed. Habang ginagawa daw ni Lorraine yung proseso para kumonekta sa mga espiritu, yung nanay niya daw na si Caroline ay naging puti lang yung buo nitong mata. Umangat yung upuan nito kasama siya at parang may humagi sa kanya sa gilid ng bahay. Kahit yung pare mismo ay natatakot sa mga nangyayari. Pero inutusan siya ni Lorraine na simulan na yung pagbibindisyon at palayasin yung mga espiritu dun sa bahay. Makalipas ang ilang minuto ay huminahon na si Caroline at ang paniniwala ni Lorraine ay napalayas na nila yung mga espiritong naninirahan sa bahay na yon. Ilang ulit pang bumalik si Ed at si Lorraine dun sa bahay. Pero wala na daw silang nakikitang kakaiba dito. Pati yung mga anak nila Caroline ay nagsasabing tumahimik na daw yung bahay nila. Kahit si Roger ay nakapansin na parang sumaya nga yung mga anak nila. Ganon din si Caroline. Mahigit 1 buong taon ay wala silang naranasang kakaiba dun sa bahay. Hanggang sa isang araw, nagising si Andrea nung umaga para mag-asikaso para sa pagpasok nila sa school. Pagpunta niya sa kusina ay hindi na lang siya nakagalaw dahil sa kilabot na naramdaman niya. Nung nakita niya yung mama niyang si Caroline na nakabilog yung katawan nito na parang bola at gumugulong-gulong sa paligid ng kusina nila at nagsasalita sa lingwaheng hindi niya maintindihan. Ang nakakatakot pa dito, nung tumalikod na si Andrea para tumakbo pabalik sa kwarto niya, ay naramdaman niya yung takbo ng mama niya sa likuran niyang papunta sa kanya. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto niya at sinara niya kaagad yung pinto. Nagsimula siya makarinig ng malalakas ng katok sa pintuan at pinipilit itong buksan ni Caroline. Makalipas ang ilang minuto, tumigil din ito at dahan-dahan ulit pumunta si Andrea dun sa kusina at nakita niya yung mama niyang nag-aasikaso ng pagkain. Sinabihan siya nito na tulungan siya dahil malilate na yung mga kapatid niya. Hindi na alam ni Andre yung gagawin niya ng mga oras na yun. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nung nakita niya yung mama niya nakabilog at umiikot-ikot dun sa kusina at ngayon ay kausap niya na ito na parang walang nangyari. Ang naisip niya baka may gumagaya lang sa mukha ng mama niya dun sa bahay. Sasabihin niya na sana kay Caroline yung nakita niya. Nung napansin niyang puro alikabok yung katawan nito, doon siya napaniwala na yung mama niyang si Caroline talaga yung gumawa nun. Ilang beses pa itong naulit na nasaksihan ng mga nakababata niyang kapatid, pati na rin ni Roger. Isang araw, si Ed at si Lorraine Warren ay nasa bahay nila Caroline. Humingi ng sandali si Andrea para kausapin yung mag-asawa at kinuwento niya sa kanila yung mga nakita niya. Iyak nang iyak si Andrea noong mga oras na yon. Matapos nito ay kinausap ni Ed at ni Lorraine si Caroline. Tinanong siya kung okay lang ba siya, kung may napapansin ba siyang kakaiba dun ulit sa bahay. Masaya pa itong sumagot na mahigit 1 taon na daw silang walang nararamdaman. Habang nagkikwentuhan sila, ang gulat ni Caroline nang biglang dumating si Roger. Nagtalo sila nito na kung bakit pinapunta ni Caroline yung mag-asawa dun sa bahay. At habang nagtatalo sila at paalis na si Ed at si Lorraine, si Caroline ay bigla na lang nagsalita ng napakabilis na may kakaibang boses sa lingwaheng hindi nila maintindihan. Sinubukan siyang lapitan ni Roger kung ano nangyayari dito. Nagulat siya dahil yung mata ni Caroline ay puro lang puti. Umupo ito at niyakap yung sarili niya ng pabilog na posisyon at nagsimula siyang gumulong, gumapang at magtatakbo sa paligid ng bahay. Nagpatuloy ito ng ilang minuto at hindi alam ni Roger yung gagawin niya. Sinubukan niyang awatin si Caroline pero nahihirapan siyang gawin ito kaya tinulungan na siya ni Ed at ni Andrea. At sa makalipas na mga sumunod pang minuto ay nagsimula na magtunugan yung mga buto ni Caroline dahil sa pagpupumiglas niya makawala sa pagkakahawak sa kanya. Umabot ito ng halos 1 oras
hanggang sa naibalot nila si Caroline sa kumot at nawalan ito ng malay. Nung huminahon na ang lahat ay sinisi ni Roger si Ed at si Lorraine sa mga nangyayari sa asawa niya at pinalayas niya tong dalawa. Hanggang sa sumunod na mga taon ay patuloy pa rin itong nangyayari at tuwing sinasapian si Caroline ay kailangan magkulong ng 5 magkakapatid sa isang kwarto hanggang sa bumalik yung mama nila sa katinuan. Si Roger naman ay laging wala sa bahay dahil din sa trabaho nito at pinipilit niya rin kumuha ng maraming proyekto para makaalis na sila sa bahay na yon. Hindi sila makaalis dito dahil naubos yung ipon nila ni Caroline para lang mabili yung bahay. At hindi nila inaasahan na ayun pala yung karanasan naghihintay sa kanila. Lumayo yung loob ng 5 magkakapatid sa nanay nilang si Caroline at sinasabi nilang parang hindi na nila siya kilala. Isipin na lang natin yung nararamdaman ng 5 babaeng magkakapatid na yon tuwing aalis si Roger dun sa bahay. Halos hindi na sila lumalabas ng kani-kanilang kwarto dahil patuloy pa rin nilang naririnig yung batang lalaking umiiyak sa labas ng bahay, matandang babae at matandang lalaking bigla na lang nawawala at mga taong nagbubulungan sa hating gabi sa mga kwarto nila. At hanggang nung 1980, halos 10 buong taon nung lumipat sila sa Old Arnold State, ay naibenta nila yung bahay at nakalipat sila sa Georgia kung saan nila sinimulan ulit yung panibago nilang buhay. Dinagdag pa ni Andrea na hindi talaga yung mama niya yung tumawag kay Ed at kay Lorraine Warren, kundi yung isa sa mga kaibigan ng mama niya dun sa lugar nung nasaksihan nito mismo yung nangyayari kay Caroline. Idinagdag pa nung pamilya na nung una akala nila ay makakatulong talaga si Ed at si Lorraine Warren sa sitwasyon nila. Pero lalo lang lumala yung mga naranasan nila dun sa bahay nung nagsimula itong tumulong. May isang senaryo noon sa The Conjuring na isa sa pinaka nakakatakot na part ng movie, yung hide and clap game. Hey, wanna play hide and clap? Hango ito sa personal na karanasan ni Cindy Perron. 6 na buwan pa lang sila nakatira noon doon sa bahay nung napagdesisyonan nila magkakapatid na maglaro ng hide and seek o tagu-taguan. Nagpunta noon si Cindy at may nakita siyang box sa woodshed ng bahay. Nagtago siya sa box na yon at kumuha siya ng manipis na plywood at tinakip niya dun sa taas ng box para hindi siya makita ng mga kapatid niya. Makalipas yung ilang minutong pag-aantay nung hindi niya naririnig yung mga kapatid niya sa labas. Nung iaangat niya na yung plywood ay hindi niya to maiangat dahil parang may nakadagan sa taas nito. Sinubukan niyang iangat ito ng buong lakas niya pero hindi ito gumalaw. Nung una naisip niya baka yung isa sa mga kapatid niya ay pinagtitripan lang siya at dinaganan lang yung plywood. Hanggang sa lumipas na ang ilang minuto, umiiyak na nun si Cindy. Halos hindi na rin siya makahingang, iniisip niya baka mamamatay na siya dun. Umabot ito ng halos kalahating oras ay bigla na lang itong umangat at nakita niya si Nansing hawak-hawak na yung plywood na nakatakip doon sa box. Galit na galit si Cindy na kung bakit daw siya inipit dito ng napakatagal. Pero ang sagot ni Nancy, ilang minuto na daw siya hinahanap ng mga kapatid niya at narinig niya lang siyang umiiyak. Kaya't pumunta si Nancy dun sa woodshed kung saan nanggagaling yung iyak at inangat niya yung plywood na napakagaan gamit yung isang kamay niya at dun niya nakita si Cindy. Ilang minuto na daw yung nakakalipas nung tumigil sila sa paglalaro ng tagu-taguan. Pumunta lang sa banyo si Nancy noon nung narinig niya yung iyak ni Cindy kaya't sinundan niya yung tunog na yon. Mula noon ay iniisip ni Cindy na kung sino kaya yung nakadagan sa takip ng box na yon. Nung umalis sila sa bahay na yun noong 1980, ay ginawa nilang lahat ng makakaya nila para kalimutan yung mga karanasan nila sa Old Arnold State. At in-interview pa yung Perron family na kung sinundan ba sila ng mga espiritu dun sa bagong bahay na nilipatan nila sa Georgia. Pero ang sabi ng 5 magkakapatid ay hindi makakasunod yung mga yon dahil na-trap na sila doon sa lugar. Gustuhin man nilang umalis ay wala silang kakayahan. Nagtapos yung movie na The Conjuring sa senaryong napalayas ni Ed at ni Lorraine Warren yung gumugulo dun sa pamilya na si Bathsheba. Pero sa totoong buhay, gaya ng sabi ko kanina, hindi talaga ganun yung nangyari. Sa totoo lang, hindi nga nakatulong yung mag-asawa kundi lumalalang yung mga nararanasan ng Perron family. Si Ed at si Lorraine din ang nagsabing si Bathsheba yung nanggugulo sa pamilya nila. Matapos nilang marinig yung kwento ni Caroline na may tumusok sa likod ng binti niya na parang malaking karayom. Kinonekta niya ito sa sinasabing ginawa ni Bathsheba doon sa baby ng kapitbahay nila na natagpuan na lang patay at may butas yung likod ng ulo na parang sinaksak nga ng malaking karayom. Pero ang sabi ng 5 magkakapatid,
Isa daw sa pinakamalulungkot na kaluluwa si Bathsheba dun sa bahay at iba daw yung espiritong nanggugulo sa kanila. Matapos umalis ng Perron family sa Old Arnold State ay namuhay sila ng tahimik sa makalipas na ilang dekada na hindi kinikwento sa ibang tao yung mga nangyari sa bahay na yon dahil ang iniisip nila ay hindi pa handa yung mga tao tanggapin yung mga ganong uri ng karanasan. Hanggang sa in-interview na nga sila at nagawa yung The Conjuring movie. Gumawa yung organizer ng isang setup ng bahay na halos kagaya ng Old Arnold State ayon sa takbo ng kwentong gagawin nila. Pero ano na kaya yung nangyari sa bahay na nakatayo sa 1677 Round Top Road, Burrillville, Rhode Island matapos umalis dito ng Perron family? Noong 1987 ay nabili ito ni Norma Sutcliffe na hindi naman nagkwento ng mga nakakatakot na karanasan niya dito at naibenta ulit yung bahay noong 2019. Yung taon na to ang nakabili naman ay si Corey Heinzen at yung asawa niyang si Jennifer. Yung mag-asawa na to ay nagsabing meron daw talaga silang naririnig na batang lalaking umiiyak dun sa likod ng bahay, mga takbuhan sa iba't ibang parte ng mga kwarto kahit wala namang ibang tao dito. Pero wala silang mga nakakatakot na karanasan na pwedeng ikumpara sa mga naranasan ng Perron family noong 1970s. Alam ni Corey at ni Jennifer yung history ng bahay bago pa man sila dito lumipat. Kaya't ang ginawa nila yung unang 4 na buwan silang nakatira dito ay natutulog lang sila sa maliit na parte ng bahay para daw hindi nila mabulabog yung ilan pang naninirahan dito. Nung isang beses nung nagsisimula na sila maglagay ng ilang gamit sa ilang kwarto, may binuksan silang isang kwarto dito na hindi pa nila nabubuksan mula nung tumira sila dun sa bahay. May nakita sila ditong isang matangkad at malaking itim na aninong nakasilip sa pintuan. Ang sabi pa ni Corey, wala naman ginagawa yung anino kundi nakatingin lang sa kanila. Nung una nagulat sila pero hindi na lang nila ito pinansin dahil tanggap nila sa sarili nila na may kahati talaga sila dun sa bahay. Sa kabila ng may pangalawa ng pamilyang nagkikwento na may kakaiba nga talaga sa bahay na yon, ay marami pa rin mga taong hindi naniniwala. Pero ang sabi ni Andrea at ng Perron family, mas mabuti pa daw na magpaputol sila ng dila kaysa magkwento ng kasinungalingan. Maniwala sila kung anong paniniwalaan nila, pero alam namin at ng mga kapatid ko kung ano yung naranasan namin. Dinagdag din ni Lorraine Warren, yung mga bagay na naranasan nila dun sa bahay ng Perron family ay nanatili daw sa isipan niya sa mga nakalipas na dekada. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin siya tuwing nagkikwento siya tungkol dito. Noong 1986, si Ed at si Lorraine Warren ay nasa Connecticut dahil tinutulungan nila ang Snedeker family na mahigit 1 taon ang ginugulo ng mga demonyo. Ang kaso ng pamilyang to ay ang isa sa mga pinakasikat na bahay na pinuntahan nina Ed at ni Lorraine. Kuwentong mas kilala sa tinatawag na The Haunting in Connecticut. At nung parehong taon na to, 1986, habang tinutulungan nila ang Snedeker family, ay nakatanggap pa sila ng isang tawag mula sa isang pamilya sa Pennsylvania na agad din naman nilang pinuntahan. At yung tawag na yun ay nanggaling sa Smurl family. At ang bahay ng pamilya na to ay ang tinuturing na pinaka nakakakilabot na bahay na pinuntahan ng mag-asawang demonologist. At sa kwento na rin na to natin aalamin kung bakit ito na yung huling bahay na pinuntahan ni Ed at ni Lorraine. Ang kwento ng Smurl family ay ang sinasabing pinagbatayan ng The Conjuring Last Rites na ilalabas sa darating na September 5 ngayong taon. Pero ano nga ba talaga ang karanasan ng Smurl family sa bahay na nakatayo sa 328 Chase Street sa West Pittston, Pennsylvania? Ano-ano ba yung mga nakakakilabot na karanasan nila dito? Bakit kaya hindi sila tinulungan ng simbahan? At ano nga ba ang nangyari kay Richard Lloyd na siyang tumira sa bahay ng Smurl family matapos umalis nung pamilya? Noong 1972, ang mag-asawang Smurl na si Jack at si Janet ay simple lang na namumuhay sa Wilkes-Barre, Pennsylvania. Kasama nila dito yung 2 nilang babaeng anak na si Don at si Heather. Simpleng pamilya, simpleng hanap buhay, at simpleng buhay. Kaso nga lang nung June 19, 1972 ay dumating sa kanila ang isa sa mga pinakamalakas na bagyo na tumama sa Amerika. Ito ay ang bagyong Agnes. Naglandfall ito sa Florida at dumaan sa 12 states at kasama na nga dito ang Pennsylvania, na hanggang ngayon ang bagyong Agnes ay ang tinuturing na pinakamalakas na bagyo na tumama dito. Ang lugar kung saan nakatira si Jack at si Janet noon sa Wilkes-Barre ay ang isa sa mga pinakamababang lugar
sa kanila. Kaya naman yung bahay nila ay talaga naman lumubog sa baha. Wala silang naisalba na gamit pero nagpapasalamat pa rin sila dahil walang namatay sa pamilya nila. Nung matapos yung bagyo na to sa kanila ay nakakita sila ng mahigit sa 100 mga bangkay sa mga daan. At karamihan nga sa kanila ay nawalan ng bahay. Maraming mga negosyo ang bumagsak, maraming mga building na nasira na umabot sa mahigit $3 billion ang naging damages nito. Ang ginawa ni Janet at ni Jack ay sinubukan muna nilang makituloy kung kani-kanino hanggang sa nakaipon sila ng pera. Noong October 1973 ay nabili nila yung bahay sa 328 Chase Street, West Pittston, Pennsylvania, upang dito ay makapagsimula ng panibagong buhay. Makalipas ang ilang buwan noong December noong parehong taon 1973 ay tumira na rin dito yung mga magulang ni Jack na si John at si Mary Smurl. Ginawa naman nila to dahil yung nabili nila ay parang dalawang bahay na magkadikit. Nakapagsimula din dito si Jack ng panibagong trabaho, mas malaki ang sahod, mas maayos na posisyon. Yung mga magulang niya at yung asawa niyang si Janet ay walang mga sakit habang yung dalawa nilang anak na si Don at si Heather ay nagiging maayos ang mga grado sa eskwelahan. Ganito ang naging buhay nila sa unang mga taon na pagtira nila dito. Na sa kabila ng sinira ng bagyong Agnes ang lahat ng mga ari-arian nila pati yung bahay nila, ngayon ay unti-unti na nila tong nababawi. Na para bang masasabing sa paglipat nila sa bahay na yon, yung buhay nila ay mas naging maayos. Hindi naging maayos yung buhay nila dito. Noong 1977 ay nanganak si Janet sa kambal na si Karin at Shannon. Parehong babae at dahil dito ay mas naging busy si Janet sa bahay nila, mas naging maingay at habang si Jack naman ay kailangang magdoble kayod. At dito na nga nila nagsimulang maranasan yung mga nakakakilabot na bagay dun sa bahay. Ang sabi pa nga ng Smurl family nung umalis sila dito na para bang yung bahay daw na yun ay napakabilis mabulok, maging yung mga bagay at gamit na nasa loob nito. Ang unang naranasan ni Janet dito kung saan ito nagsimula ay nung naglalaba siya sa basement. Habang naglalakad siya dito ay napadaan siya sa maliit na salamin na nasa luma nilang drawer. Nakatambak lang to dun sa basement dahil hindi nila ginagamit at nung dumaan na nga dito si Janet sigurado siyang may nakita siyang ibang tao dun sa salamin. Kaya't ang ginawa niya nung nakalagpas na siya dito ay naglakad siya paatras ng dahan-dahan at humarap siya dun sa drawer nila. Nung segundo na to ay nakaharap na siya mismo sa salamin. Dito syempre nakita niyo yung mukha niya pero may isa pa siyang bagay na napansin. Sa gilid ng basement nila ay may nakatayong napakatangkad na tao na tinititigan ni Janet. Hindi niya makita yung mukha nito o kung sino to dahil napakatangkad nito. Hindi nakita yung ulo dun sa salamin. Hindi naman ito gumagalaw pero sigurado si Janet na walang itim na bagay na nakalagay doon sa parte na yon ng basement. Kaya sigurado siyang tao yung tinititigan niya. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya ng ilang segundo. Wala din siyang lakas ng loob na harapin to, kaya't ang ginawa niya ay yumuko siya. At dahan-dahan siya naglakad papunta sa hagdan, paakyat ng bahay. Sa kabila ng nakayuko na siya, ay naaaninag niya yung kulay itim na matangkad na tao na to, na dahan-dahan ding humaharap kung saan siya naglalakad. Nung nasa harap na siya ng hagdan ay nakarinig naman siya ng mga yabag ng paa na bumababa ng hagdan. Hindi niya alam kung asawa niya ba to o isa sa mga anak niya pero nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kaya naman tumingala siya pero wala siya nakita ditong tao. Pero patuloy niya pa rin naririnig yung mga yabag ng paa pababa ng hagdan. Ang ginawa ni Janet nung papalapit na ng papalapit yung mga yapak ng paa papunta sa kanya ay pumikit na lang siya at huminto yung mga yapak na yon sa harap niya. Sa huling baitang ng hagdan. Makalipas ang ilang segundo, ang ginawa ni Janet kahit nakapikit pa siya ay nagsimula na siyang umakyat ng hagdan hanggang sa namalayan niyang nasa tuktok na pala siya nito. Napansin ng mga anak niya at nung asawa niyang si Jack na namumutla siya kaya tinanong siya kung okay lang siya. Ang sinagot niya ay napagod lang daw siya sa paglalaba. Ang sabi naman ni Jack ay siya na yung magtutuloy sa paglalaba. Bumaba dun si Jack sa basement. Umakyat naman ito makalipas ang ilang minuto. Ang inaasahan ni Janet ay magkikwento ito patungkol dun sa napakatangkad na taong nakaitim sa gilid ng basement. Pero wala itong binanggit. Ibig sabihin lang nito ay siya lang yung nakakita nito. Makalipas ang ilang araw, ilang linggo, ilang beses na rin napunta si Janet ulit dun sa basement. Wala naman siya ditong naramdaman.
Kaya't naisip niya siguro dala lang to ng pagod, stress sa pag-aalaga sa mga anak niya, lalo na't meron siyang kambal, kaya to nangyari. Kaya naman, binaliwala niya na to. Isang araw naman, si Janet, yung mga anak niya na si Don at si Heather at yung kambal ay naglalaro sa unang palapag ng bahay. At nagsimula sila makarinig ng mga yapak sa ikalawang palapag. Napansin ni Janet na hindi naman napansin ng mga anak niya yung mga yapak na yun. Tinanong niya si Heather at si Don kung umuwi na ba yung tatay nila na si Jack, pero ang sabi ng mga to ay hindi pa daw. Ayaw takutin ni Janet yung mga anak niya kaya't sinabihan niya yung mga to na pumunta muna sa isang parte ng bahay. Dahil kinakatakot niya baka may ibang tao na nakapasok sa kanila. Pag-akyat ni Janet dito, isa-isa niyang tinignan yung mga kwarto ng mga anak niya. Wala naman siya nakitang mga senyalis dito na may ibang tao. Pumunta rin siya sa kwarto nila. Wala rin siya nakitang kakaiba dito. Hanggang sa may narinig siya mga takbuhan papunta sa kwarto ng kambal niyang anak. Nagbadali siyang sundan to. Pero wala siya nakitang ibang tao dito. Ang ginawa niya ay pumasok siya sa kwarto nila mag-asawa at nagsimula siya ditong manalangin. Nanalangin siya dito ng Hail Mary, pero wala pang mahigit sa 1 minuto ay makikita na si Janet na tumatakbo pababa ng hagdan dahil sigurado siya na habang nananalangin siya ay may dalawang magkaibang taong sumasabay sa kanya sa pananalangin sa magkabilang tenga. Pagdilat niya ay wala siya nakitang ibang tao dito kaya nagmadali siyang bumaba. Yung mga bagay na to na nangyari kay Janet ay pasimula pa lamang ng mga pagpapahirap sa kanila. Sumunod na dito yung mga pagkawala ng mga gamit nila. Kung minsan may inaayos si Jack na isang parte ng bahay nila, ilalapag niya lang yung gamit. Pagtingin niya, ay wala na to dito. Susubukan niya tong hanapin, yung iba ay lumilitaw na lang sa iba't ibang parte ng bahay nila. Pero yung iba ay hindi niya na talaga nakita. Taong 1978 hanggang taong 1980 ay nagsimula na sila makarinig ng mga katok sa loob ng pader nila. Yung mga katok na yun ay hindi nanggagaling sa likod ng pader, kundi sa loob mismo ng pader. Bagay na hindi maipaliwanag ni Jack at ni Janet. Isang gabi naman nagising si Janet para pumunta sa banyo. Nakita niya yung rocking chair nila sa kusina. Gumagalaw mag-isa. Naanimoy parang may taong nakaupo dito. Pero ang nakakakilabot dito, hindi ito dahang-dahang gumagalaw, kundi sa patagal ng patagal ay pabilis din ito ng pabilis. Kaya naman napatakbo si Janet para gisingin si Jack. Pero nung tinignan ito ni Jack, ay hindi naman to gumagalaw. Noong mga panahon na to sa tingin ni Jack, ay dala lang ito ng pagod ni Janet. Dahil nga 4 na babae yung anak nila, mag-isa siyang nag-aasikaso sa bahay kaya kinausap niya yung mga magulang niya na si Mary at si John Smurl na tulungan yung asawa niyang si Janet sa mga gawaing bahay. Meron pang isang senaryo dito na kumakain silang lahat nun sa kusina at bigla na lang tumugtog yung radyo nila ng napakalakas. Kaya naman nagmadaling tumakbo si John papunta sa sala para patayin to. Sa pagtataka niyang hindi naman ito nakasaksak. Nagsimula na rin sila makapansin ng napakasangsang na amoy sa bahay nila na parabang nabubulok na laman. Hahanapin nila to kung saan ang gagaling sa mahigit sa 1 oras. Hindi nila to mahahanap pero yung amoy ay bigla na lang mawawala. Nakakarinig din si Janet ng sumisipol na tunog sa kusina nila na parabang kumukulo na yung tubig na iniinit niya. Pero pag silip niya dito, walang nakasalang, patay din yung kalan. Yung mga bagay na to ay paulit-ulit nangyayari na kung minsan yung masangsang na amoy, mga katok mula sa pader at tunog ng rocking chair ay sabay-sabay nangyayari sa madaling araw na lahat sila ay nagigising. Pero pag chinek naman nila yung mga to, ay hindi nila malaman kung saan ang gagaling yung mga tunog na yun. Nagsimula na silang hindi makatulog ng maayos na kung minsan yung radyo nila ay bigla na lang ulit bumubukas ng madaling araw na lahat sila ay magigising, hahanapin nila kung saan ang gagaling yung tunog. Pero pag titignan nila yung radyo, ay hindi naman to nakasaksak. Kaya naman napilitan na lang silang itapon to. Meron ding partikular na duming napansin si Jack at si Janet sa bahay nila. Minsan ay nakapansin silang 2 yapak ng paa sa carpet nila. Sigurado silang hindi kay Jack yon dahil masyadong malaki yung mga yapak na yon. Lilinisin ito ni Janet pero makalipas ang ilang araw ay makikita ulit nila to. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa napilitan na lang si Janet na palitan yung carpet nila. Yung isang mantsa naman sa pader na napansin ni Janet at ni Jack ay mantsa sa pader sa kwarto nung kambal nilang anak. Susubukan itong pinturahan ni Jack, makalipas ang ilang araw lalabas na naman yung mantsa na yun. Yung itsura ng mantsa na yun ay parang tumutulong mga tubig. Pero hindi naman to basa, basta kulay itim lang. Markang parang may tumulo dito. Ilang ulit na itong pininturahan ni Jack ng iba't ibang kulay. Pero paulit-ulit lang to nangyayari. Kaya't ang ginawa nila ay pinatungan na lang nila to ng kahoy. Kung ano man o kung sino man yung gumagawa ng mga bagay na to, ang palaging ginugulo nito ay si Janet.
May senaryo sa bahay nila na nakarinig si Janet ng mga sigaw ng pangalan niya sa taas ng bahay. Nagmadali siyang umakyat dito, patuloy niyang naririnig yung pagtawag sa pangalan niya pero hindi niya mahanap kung saan ito nanggagaling. Ang nakakakilabot pa dito, sa patuloy na naririnig ni Janet yung mga boses na yon, tsaka niya lang napansin na boses niya rin pala yung tumatawag sa sarili niyang pangalan. Kaya't ang ginawa niya ay kinumpronta niya na to at tinanong niya kung ano bang kailangan nila. Pero bigla na lang tumigil yung mga tunog na yun. Sa punto na yun ay alam na ni Janet na may kakaiba nga sa bahay nila. Isang beses naman ay nakarinig si Janet ng mga sigaw mula sa mama ni Jack na si Mary. Sumisigaw ito ng Janet na parang humihingi ito ng tulong. Kaya't nagmadaling tumakbo si Janet papunta sa kabilang bahay. At dito ay nakita niyang kumakain lang pala dito si John at si Mary. Hindi niya alam ngayon kung nasisiraan ba siya ng ulo, anong nangyayari sa kanya, may kakaiba ba sa bahay nila, dala lang ba to ng stress, ng pagod. Kaya't ang ginawa niya ay kinuwento niya na sa asawa niyang si Jack lahat ng naranasan niya. Mula dun sa napakatangkad na tao sa basement nung naglalabas siya, mga katok, mga pagtawag sa pangalan niya, mga dumi, at iba't iba pang mga nangyayari sa bahay nila. Kagaya ng inaasahan ni Janet, hindi masyadong kumbinsido si Jack na may nanggugulo sa kanila sa bahay na yon. Nakesyo kung may kakaiba nga talaga dun sa bahay. At hanggang sa dumating na ngayon mga nakakakilabot na parte ng kwento nila. Nung si Jack na ang nagsimulang makaranas ng mga kakaibang bagay sa bahay na to. Isang umaga nag-aasikaso na si Jack sa pagpasok sa trabaho. Nung paalis na siya ay may nakita siyang batang tumakbo sa kusina nila. Sinubukan niyang puntahan kung saan ito tumakbo pero hindi niya ito makita. Inisip niya nung umaga na yon baka na malikmata lang siya. Kaya't pumasok na siya sa trabaho. Nung sumunod na araw, parehong oras, papasok na siya sa trabaho. Nakita niya ulit yung bata na yon pero hindi na to tumatakbo, kundi naglalakad na lang papunta sa kusina nila. Nung punto na yon, sigurado si Jack na hindi niya anak yung bata na yon. Bagaman kasing laki ito ng mga bunso niyang anak, pero masyadong malaki yung ulo nito. Kagaya nung una, sinubukan niya tong sundan. Sinubukan niyang halughugin yung bawat sulok ng bahay nila maging sa basement. Pero hindi niya na ulit nakita yung bata na yon. Sa oras na yon, alam ni Jack na hindi lang siya namalikmata nung unang beses. Lumipas ang ilang linggo na wala na sa isip ni Jack yung 2 beses na pangyayari na yon. Nagising naman siya ng madaling araw para pumunta sa banyo. Nung tumingin siya sa hagdan ay may nakita siya ditong batang nakatayo. Nung punto na yun ay hindi siya sigurado kung bata yon. Dahil para lang din itong bagay na nagkorting bata. Dahil madilim yun, di niya masyadong makita para lang itong anino. Ang kaso sa gulat ni Jack ay bigla na lang naglakad yung bata na to patalikod pababa nung hagdan. Binuksan ni Jack lahat ng ilaw sa bahay nila. Ginising niya si Janet at sinabihan niyang parang may ibang tao dun sa bahay. Kaya't pareha sila naglibot at nag-ikot sa bawat sulok nito. Pero kagaya nung una, ay wala silang nakitang ibang tao o ibang bata dito. Sigurado si Jack sa nakita niya. Bata ito na may matandang muka. Pero sa kabila nito, pinipilit niya pa rin kumbinsihin yung sarili niya na namalikmata lang siya. Dahil nung sumunod na mga araw, mga linggo at ilang mga buwan, ay wala na siyang naramdaman na kagaya nito. Hanggang sa dumating na yung araw na pinakakinakatakot ni Jack na nagtulak sa kanila na humingi na ng tulong sa simbahan. Isang gabi natutulog na silang lahat. Nagising si Jack dahil nakaramdam siya ng mga kamay na humihimas sa dibdib niya. Hinawakan niya pa yung kamay na yon dahil alam niya syempre asawa niya yon na si Janet. Pero nung dinilat niya yung mata niya, nakita niya si Janet na nasa harap niya. Pero yung 2 kamay na nakayakap sa kanya ay nanggagaling sa likod niya. Bumalikwas kaagad siya sa pagkakahiga niya, binuksan niya yung mga ilaw. Pero kagaya ng una, wala naman siya nakitang ibang tao dito ni kahit anong indikasyon na may ibang taong pumasok sa kwarto nila. Ang naisip ni Jack kung nananaginip lang ba siya, pero sigurado siyang may mga kamay talaga siya nakita at naramdaman sa dibdib niya. Hanggang nung sumunod na gabi, mga 2:00 ng madaling araw, nagising si Jack dahil parang may narinig siya nag-uusap o tumatawa sa loob ng kwarto nila. Siyempre kakagising niya lang, hindi pa siya sigurado sa naririnig niya. Ang ginawa niya, iniikot niya yung paningin niya sa kwarto nila. Wala siyang makitang kahit sinong ibang tao dito, pero patuloy pa rin yung mga naririnig niyang pagtawa. Hanggang nung tumingin na si Jack sa baba ng kama nila. Hindi siya makagalaw sa nakikita niya. Ang ginawa niya, ginising niya si Janet at binuksan niya yung ilaw sa kwarto nila. Gulat na gulat si Janet dahil putlang-putla yung asawa niyang si Jack. At tinanong niya to kung anong nakita niya. Ang sabi ni Jack,
Nung tumingin daw siya sa paanan ng kama nila, ay may nakita siyang matandang nakayakap sa mga paa ng asawa niyang si Janet. Hindi na sila nakatulog nung gabi na yon, kinabukasan ay humingi sila ng tulong sa simbahan. Sinabi nila sa pare lahat ng mga karanasan nila. Ang ginawa naman ng pare na to ay binasbasan yung bahay nila. Ginawa ng iba't ibang mga panalangin pero hindi naman nagbago yung mga karanasan ng pamilya. Nakiusap sila dito na gumawa ng eksorsismo dun sa bahay pero hindi daw nila ito magagawa hanggat walang approval ng nakatataas sa kanila. Nakiusap yung Smurl family sa simbahan pero wala silang natanggap na kahit anong karagdagang tulong. Nagpatuloy pa ito ng ilang taon. Patuloy rin sila nakikiusap sa simbahan hanggang sa humingi na sila ng tulong kay Ed at kay Lorraine Warren. Bumisita itong mag-asawa sa bahay nila noong 1986. Pinadaan muna sa examination yung pag-iisip ng buong pamilya na naipasa naman nila at makalipas ang ilang araw na pag-iimbestiga na mag-asawang demonologist ay nasabi nilang ayon na rin sa mga karanasan ng pamilya ay nagsisimula ng bahaya ng mga demonyo yung bahay nila. Ang tanging naiisip nilang paraan ay umalis yung pamilya dito o magsagawa sila ng eksorsismo, hindi sa tao, kundi sa bahay. Sinubukan na mag-asawang si Ed at si Lorraine na sila mismo ang lumapit sa simbahan pero nakatanggap lang sila ng parehong sagot na kailangan muna nila ng approval sa mga nakatataas sa Vatican bago sila magsagawa ng eksorsismo. Ang ginawa ni Ed at ni Lorraine ay sinubukan muna nilang manatili dun sa bahay. Pumunta sila sa basement, pumunta sila sa attic kung saan nila natagpuan lahat ng mga bagay na nawawala ng pamilya. Nakatabon sa mga gamit nila ang napakaraming alikabok na para ng buhangin at hindi nila alam kung saan ang galing yung mga alikabok na yon. Na para bang dito kung sino man yung gumawa nito ay inililibing nito yung mga gamit. Sa patuloy na paghingi ng tulong ng pamilya sa simbahan pati kay Ed at kay Lorraine ay nagsisimula na rin sila makarinig ng mga sigaw dun sa bahay. Bumagsak din yung ilaw nila at nabagsakan nito yung isa sa mga anak nila na noon ay kakabautismo pa lang sa simbahan. Yung mga anak din ni Jack at ni Janet ay nagsimula na rin makakita ng bata dun sa bahay na may matandang muka. Kaya't ang ginawa ng mag-asawa dahil sa kakulangan ng mga tulong na natatanggap nila ay pumunta sila sa ilang mga TV show para humingi ng tulong, maging sa ilang mga radio channel na kung saan lalong sumikat yung karanasan nila sa bahay na yon. Ang dahilan nila hindi sila makaalis dito dahil wala silang kakayahan para lumipat ng bahay. At sa patuloy na pagsikat ng Smurl family ay hindi naiiwasang may mga taong hindi naniniwala sa kanila. Sinasabihan silang may sakit sa pag-iisip, naghahanap ng atensyon, gusto lang kumita ng pera, na may punto pang binabato sila ng kung sino-sinong mga tao sa puntong nabasag yung ilan sa mga bintana ng bahay nila. Dapat din nating tandaan na hindi kumita ng pera ang Smurl family sa patuloy na pagsikat ng kwento nila. Hanggang nakumbinsi ni Ed at ni Lorraine Warren si Father Robert McKenna na magsagawa ng eksorsismo sa bahay ng Smurl family. Nung unang eksorsismo niyang ginawa ay natahimik yung bahay nila ng 2 hanggang 3 linggo pero nagpatuloy lang ulit. Nandyan yung mga katok, tunog ng rocking chair, batang tumatakbo, mga aninong nakasilip sa pintuan nila na bigla na lang nawawala. Kaya naman nagsagawa pa sila ng isa pang beses na exorcism. Pero kapareho nung una, ganun lang ulit yung nangyari. Natahimik ng 1 buwan, pero bumalik lang din ulit. Katakataka ito para kay Ed at kay Lorraine dahil kadalasan kapag isang pari na ang gumawa ng eksorsismo sa bahay ay nawawala ito ng matagal o nawawala na ng tuluyan. Napaisip silang masyadong malakas yung demonyong namamalagi dun sa bahay. Maraming mga tao noon ang nagalit sa simbahan na kung bakit hindi nila tinutulungan yung Smurl family. May mga tao rin naman nagagalit sa Smurl family kung bakit nila tinutuloy yung mga kwento nila sa kabila ng wala naman daw itong katotohanan. Marami ng mga bumibisitang mga tao sa bahay nila, yung iba nang gugulo lang, minumura sila. Kaya't nung 1987 ay napilitan na lang silang umalis ng bahay. Bumalik sila sa Wilkes-Barre at dito nila sinubukan magsimula ulit ng panibagong buhay. Kagaya ng inaasahan nila ay sinundan lang sila kung sino man o ano man yun ang gugulo sa kanila sa una nilang bahay. Pero makalipas sa mga ilang buwan ay tumigil din ito at tuluyan na ngang nawala. Na para bang humina ito nung lumipat sila ng bahay. May isang pari noon na nag-aaral sa Roma ang nakarinig sa kwento ng Smurl family. Nakita niya dito na kung paanong hindi tinulungan ng simbahang Katoliko yung pamilyang nangangailangan. Kaya't ang ginawa ng pari na to ay sumulat siya sa kardinal sa Vatican
At ang ginawa naman ng cardinal na to ay tinawagan niya yung Smurl family. Humingi siya ng pasensya at sinasabing nagbigay ito ng regalo o tulong. Mula nung umalis yung Smurl family sa bahay sa 328 Chase Street sa West Pittston, Pennsylvania, ay iniwasan na nilang mabalita ulit yung pamilya nila at karanasan nila sa media. Hanggang sa nagsimula na ngang sumikat yung mga kwento ng The Conjuring, Amityville, Insidious, mga kwentong hinawakan ng mag-asawang si Ed at si Lorraine. Alam ng Smurl family na darating din yung panahon na yung karanasan naman ng pamilya nila ang maipapalabas dito. At sinasabing ang kwento na nga nila ang pagbabatayan sa The Conjuring Last Rites na ipapalabas sa September 5, 2025. Ilang taong walang tumira sa bahay na inalisan ng Smurl family hanggang nung early 2000. Nung natira dito si Richard Lloyd na natagpuan na lang ditong wala ng buhay. Hindi nila malaman kung ba't ito namatay. Ang sabi lang nila ay kinuha nito yung sarili niyang buhay. Ngayon, bakit kaya ito na yung huling bahay na pinuntahan ni Ed at ni Lorraine Warren? Ayon sa ilang mga article at ilang mga libro, yung ilan sa mga bagay at mga demonyo nakita ng mga pamilyang tinulungan nila ay nakita mismo nung anak nila sa sarili nilang bahay, na siyang naging dahilan kaya't napilitan na sila itong ihinto. Pero ano pa man ang paniniwala ng mga tao patungkol sa kwento na to, ay hindi maiiwasang ang kwento at karanasan ng Smurl family ang nagpapaalala sa ilan na kung naniniwala tayong may Diyos, dapat naniniwala rin tayong may demonyo. Noong May 2021 ay may nilabas na horror movie sa United Kingdom na may pamagat na The Conjuring, The Devil Made Me Do It, na mas kilala sa tinatawag na The Conjuring 3. Gaya ng alam natin, ang The Conjuring ay isa sa mga pinakanakakatakot na horror movie na nilabas sa mga nakaraang taon. Pero lingid sa kaalaman ng mga tao na yung ilan sa mga senaryo sa mga palabas na to ay hango talaga sa totoong buhay. Bagaman ang kabuuan ng The Conjuring 3 ay hindi talaga hango sa totoong pangyayari, pero yung mga salita sa pamagat nito na The Devil Made Me Do It o sa Tagalog ay ang Diablo ang nagtulak sa akin para gawin ito ay mga salitang nanggaling sa isang tao at hango sa totoong pangyayari na naganap noong 1974. Na kung alam lang ng mga tao kung saan ang galing yung mga salita na yun sa pamagat, ay mag-iiba siguro yung pagkakaintindi nila sa mga salita na yon. Ang kwento na to ay mula sa isang lalaking namuhay noon sa England na mas kilala noon na lalaking sinapian ng 40 demonyo. Isang kwentong minsan ang tumakot sa kabuuan ng United Kingdom. 50 taon na ang nakakalipas. Kwentong parang pinaghalong The Conjuring at The Exorcism of Emily Rose. Nagsimula itong lahat noong October 1974 nung rumispondi si Officer Clark at si Officer Brent sa isang tawag na may lalaki daw na naglalakad sa kalsada na nakahubot-hubad. Pagdating nila dun sa lugar, nakita nila itong lalaki na puro dugo yung katawan, kaya tumawag kaagad sila ng paramedics. Pagkatapos ay nagtanong-tanong sila dun sa lugar kung saan nakatira tong lalaki. At nung nalaman na nila kung saan, pagdating ng paramedics ay sabay na sila pumunta dito. Pagdating nila dun sa bahay na tong lalaki, nakita nilang bukas yung pinto at sumilip tong 2 pulis dun sa loob. Dito ay nakita nilang napakaraming dugong nakakalat at may nakita silang isang bagay na nakahiga dun sa sahig. Una, hindi nila maintindihan kung ano to. Pero nung segundong na-realize nila kung ano ba yung bagay na tinititigan nila, ay nagmadali silang tumakbo papalayo dun sa bahay. Tumawag kaagad sila ng backup at wala pang isang oras ay nagdatingan na dito yung napakaraming pulis at napakaraming media network para ibalita kung ano ba yung bagay na natagpuan ng 2 pulis. Dahil sa bahay na yon natagpuan ang pinaka nakakadiri at pinaka nakakakilabot na crime scene sa kasaysayan ng England hanggang ngayon. Ang kwento na to ay hindi masyadong kumalat dahil may kinalaman dito ang isang malaking relihiyon sa bansa. Pero ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ba to nagsimula at kung ano ba talaga nangyari sa bahay na yon. Noong early 1970, si Michael Taylor ay tahimik at masayang namumuhay kasama yung asawa niya si Christine, kasama yung 5 rin nilang mga anak. Nakatira sila sa Ossett sa West Yorkshire, isang lugar ito sa England. Kilala si Michael sa lugar nila bilang matulungin at masiyahing kapitbahay. Sa kabilang banda naman ay kilala din siya bilang mapagmahal na asawa at komedyanteng tatay. Nabanggit pa nga ng mga kapitbahay nila na tuwing madadaan ka sa harap ng bahay nito nila Michael ay normal nang maririnig mo yung mga to na naglalaro at nagtatawanan. Bagay na hindi na nakakagulat dahil nga sa ugali ni Michael.
Dala-dala niya yung pagiging masiyahin na to maging sa trabaho niya, na kahit na nakaka-stress minsan dahil sa dami nilang ginagawa, ay nakakahanap pa rin si Michael ng tiyempo para makapagkwento ng mga nakakatawang istorya. Hindi na nakakagulat na ganito yung ugali ni Michael, na parang wala itong problema dahil meron siya nung bagay na halos lahat yata ng tao ay pinapangarap. Ito yung mapagmahal na asawa at 5 mababait at makukulit na mga anak. Ang nakakalungkot lang ay nagbago to lahat nang dahil lang sa isang insidente noong 31 years old na si Michael noong early 1974. Habang may inaayos si Michael sa bubong nila, ay nalaglag siya sa pagkakatayo niya sa hagdan at bumagsak siyang una yung likod niya. Hindi naman ito ganong kalala, ang kaso nga lang ng mga lumipas na linggo ay lumala ng lumala yung pagsakit ng likod niya. Dumating na sa puntong hindi na siya makapaglakad at hindi na rin siya makapasok sa trabaho. Hanggang sa napilitan na nga siyang mag-resign. Malaking kalungkutan ang naidulot nito kay Michael. Siguro dahil hindi niya na magawa makipaglaro sa mga anak niya, hindi na siya makalabas, at nawalan pa siya ng trabaho kung saan marami din siyang mga kaibigan. Mula noon ay naging magagalitin si Michael, maging sa asawa at mga anak niya. Palagi siya nakikita ng mga kapitbahay niya nakaupo lang sa harap ng bahay nila at nakatitig sa kawalan. Nagpagamot naman siya at makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ulit siya makapaglakad ng maayos, pero mabagal lang, hindi na gaya ng dati dahil pag nagkakamali siya ng hakbang ay sumasakit din ito. Nakahanap ulit ng trabaho si Michael na tagakatay ng hayop sa isang maliit na kumpanya sa lugar nila. Kapag umaatake yung sakit ng likod niya ay kinakailangan niyang agarang umuwi. Kaya naman sa kabila ng meron na siyang trabaho, magagalitin pa rin ito, palagi na rin tahimik at palagi na rin tulala kung saan. Yung asawa niyang si Christine at yung mga anak niya ay hindi na makapagbiro sa harap nito dahil kung hindi naman ito magagalit, hindi naman ito magsasalita. Talagang biglang baliktad yung sitwasyon ng pamumuhay nila nang dahil sa pakikitungo sa kanila ni Michael. Pero si Christine na asawa nito ay nakasuporta lang sa asawa niya. Hindi niya ito sinasabayan kapag nagagalit. Iniintindi niya to sa araw-araw. Hanggang sa isang araw, yung isa sa mga kaibigan ng pamilya nila Michael na si Barbara Wardman ay bumisita sa bahay ng Taylor family. Dahil nabalitaan niya yung mga nangyayari at nag-aalala siya kay Michael. Pinaalalahanan niya yung mag-asawang si Christine at si Michael na huwag silang mawalan ng pag-asa dahil dumadating talaga sa buhay ang mga pagsubok. Sinabihan din sila ni Barbara na tuwing linggo ay nagsasagawa sila ng pagsisimba sa maliit na simbahan nila magkakapitbahay. Kung may oras sila, pwede silang bumisita dito dahil linggo-linggo halos lahat ng kapitbahay nila ay nandun. Nag-alala si Christine na baka magalit si Michael dahil tuwing sinasabihan at pinaalalahanan niya to na maglakad-lakad paminsan-minsan, bumisita sa mga kaibigan niya, ay nagagalit ito dahil para bang pinangungunahan daw siya sa mga desisyon niya. Na parang sinasabihan daw siyang wala siyang ginagawa sa buhay. Pero nagulat si Christine sa reaksyon ni Michael sa mga paalala na to ni Barbara dahil ang sabi nito ay susubukan niya daw. Noong 1970s pa lang, halos lahat ng taong nakatira sa bayan ng Oset ay linggo-linggo na talagang nagsisimba. Gaya ng sabi ni Barbara, halos lahat talaga ng kapitbahay nila Michael ay nagsisimba tuwing linggo. Yung pamilya lang nila ang iilan sa mga hindi pala simba. At hanggang nung September nung taon na yon, ay sumabay si Michael kay Barbara sa pagsisimba. At pagpasok pa lang ni Michael doon sa simbahan ng bayan nila, ay sinalubong kaagad siya ng mga masasayang muka ng mga taong nandun sa loob. At sinabihan kaagad siya ng welcome, tuloy ka, buti na anyayahan ka ni Barbara. At sa unang pagkakataon sa mga makalipas na buwan, ay nakita ni Michael yung sarili niyang nakangiti ulit. At dito niya na nakilala yung nangunguna sa pagsisimba na yon, na si Marie Robinson. Si Marie ang siyang nangunguna sa tuwing pagsisimba nila dito tuwing linggo. Siya ang nasa harapan, nagsasalita at nagbabasa sa Biblia. At siya rin yung pangunahing nagpapayo sa mga taong nagsisimba dito. Ang pangalan ng simbahan nila na yon sa pangunguna ni Marie ay Gover Christian Fellowship Group. Itong si Marie ay nakapalagayang loob kaagad ni Michael dahil parehong-pareho sila ng ugali. Mga ugaling meron si Michael bago mangyari yung aksidente niya sa likod niya. Masiyahin, palabiro at matulungin. At sa buong oras na nandun si Michael sa simbahan, kakwentuhan niya si Marie, ay halos nakalimutan na ni Michael yung sakit sa likod niya. Kaya naman halos araw-araw bawat magkakaroon ng pagkakataon si Michael, ay palagi siyang pumupunta dun sa simbahan para makita at makakwentuhan itong si Marie. Kahit patapos na yung pagsisimba nila ay nagpapaiwan dito si Michael na halos mas mahaba na yung oras na ginugugol nito sa simbahan kesa sa bahay nila. Pero yung saya, daldal at mga ngiti ni Michael sa simbahan ay hindi nakikita pag nandun siya sa bahay nila. Na para bang pag nandito siya at kasama niya si Marie, ay nakakalimutan niya yung mga problemang daladala niya sa mga nakalipas na buwan. At dahil nga sa mga bagay na to, sa pagpapaiwan ni Michael pagkatapos ng pagsisimba, sa pagpunta ni Michael dito ng halos araw-araw,
na naiiwan lang silang dalawa ni Marie, ay hindi na naiwasan ang mga kwentuhan dun sa lugar nila na baka meron ng relasyon yung dalawa. At sa mga sumunod pa na araw na patuloy itong nangyayari ay nakarating na yung balita sa asawa ni Michael na si Christine. Nakakahalata na rin si Christine sa bagay na to dahil tuwing nagkakakwentuhan sila ni Michael ay si Marie palagi yung bukang bibig nito. At hanggang isang gabi, araw ng Martes, October 1, 1974, kung saan araw na meron silang pagtitipon dun sa simbahan, ay palihim na sinundan ni Christine si Michael papunta dito. At pagpasok ni Christine dun sa simbahan, nung nakita niya si Michael at si Marie nagngingitian, ay sumigaw si Christine dun sa loob ng simbahan. Nang sabi ko na nga ba ay meron kayong relasyon dalawa. Tama nga yung mga kwento-kwento ng mga kapitbahay natin. Ngayon ay napakagandang pagkakataon para aminin nyo yung relasyon nyo dito sa harap ng mga kasama nyo pa magsimba. Nung gabi na yon, siguro mga nasa 30 katao lang silang nasa loob ng kwarto na yon o sa loob ng simbahan na yon. Nagkagulatan sila at nagtinginan sila kung saan nanggaling yung mga sigaw na yon. At dito ay nakita nga nila yung galit na mukha ni Christine na nakatingin kay Marie. Sumunod naman na ginawa ng mga tao ay tumingin naman sila kay Marie. At nakita nilang gulat na gulat din ito at si Marie naman ay tumingin kay Michael. At mula dito ay nagsimulang maglakad si Maring paatras at nagsisisigaw ito. Kaya naman yung mga kasama nila sa simbahan ay nagtinginan din kay Michael at nagsimula na rin magsigawan yung ilan sa mga to. Ayon sa interview nung ilan sa mga taong nandun sa simbahan ng mga oras na yon, kasama dito si Marie. Nung tumingin daw sila kay Michael ay nakita nilang nakatayo ito pero iba na yung itsura ng mukha niya. Para na itong mabangis na hayop o demonyo. Kulay gray na yung galit na galit nitong mukha at nakatitig kay Marie. Hindi alam ng mga tao kung paano sila magre-react sa nakita nila. Hanggang sa tumakbo si Michael ng napakabilis papunta kay Marie sa gilid ng simbahan at kinapitan niya yung mukha nito at nagsisisigaw siya sa lingwaheng hindi nila maintindihan. Kaya naman nagtakbuhan na yung mga kasama nila dun sa simbahan para awatin si Michael. At nung nailayo na nila si Michael kay Marie, ay patuloy pa rin itong nagsisisigaw sa kabila ng 10 hanggang 15 katao na may hawak kay Michael ay hindi nila ito mapaupo. Kaya't ang ginawa nila ay kinapitan nila si Michael mula paa hanggang katawan at binuhat nila to. Idinapa nila to at dinaganan doon sa sahig ng simbahan at dito na sila lalong kinalabutan. Dahil sa kabila na nakadapa na yung buong katawan ni Michael, yung ulo nito ay nakataas pa din at nakatingin kay Marie. Na para bang kung iisipin ay bali na talaga yung leeg nito. Patuloy pa rin ito sa pagsasalita ng napakabilis sa lingwaheng hindi naman nila naiintindihan. At hanggang sa nakita nilang pati si Marie ay nakatitig kay Michael at nagsasalita na rin ito sa lingwaheng hindi nila maintindihan ng napakabilis. Na para ba nag-uusap yung dalawa na to na sila lang ang nagkakaintindihan. At dahil lahat sila ay hindi na alam ang gagawin, ang ginawa nila ay nagdasal sila ng sabay-sabay. Makalipas ang halos 1 oras nila tong ginagawa, nakita nilang si Michael ay nawalan na ng malay at si Marie naman ay nakabalik na sa sarili niya. At nung nagising na si Michael, ay wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Chinek nila yung katawan ni Michael kung may bali ba yung leeg nito, pero ang sabi niya ay okay lang daw siya. Bagay na pinagtataka ng mga tao dahil dapat ay bali na yung leeg nito. Nung gabi na yun ay nagkanya-kanya na sila ng uwi. Kinabukasan ay bumalik si Michael dun sa simbahan. Nakita niya dito si Marie, humingi siya ng pasensya, pati dun sa mga kasama nila sa simbahan nung gabi na yun. Dahil hindi niya daw talaga maalala kung anong nangyari. Pinatawad naman siya ng mga to dahil alam rin nila sa sarili nila na hindi si Michael yung hawak-hawak nila sa sahig nung simbahan nung gabi na yun. Dahil yung nasa harap nilang Michael ngayon ay hirap sa paglakad na malayong malayo sa Michael na pinipigilan nila. Ang ginawa ni Marie at ng mga kasama niya ay lumapit sila sa mas malaking simbahan sa England na simbahang tinatawag na Anglican Church. Dito ay may pari silang nakausap, kinuwento nila kung ano nangyari nung gabi na yon. Tinignan din nila at kinausap si Michael. At ayon sa mga impormasyong naipon nila, na yung tao na to ay hirap sa paglakad. Pero nung gabi ng October 1 ay napakalakas nito at naigalaw nito yung leeg niya at yung mga buto niya sa posisyong imposibleng magawa ng isang normal na tao. Kaya naman yung Anglican Church ay nagpadala ng isang pare na si Peter Vincent at kasama nito yung isang pastor ng Methodist na si Reverend Raymond Smith para puntahan si Michael at magsagawa ng exorcism. Kinausap nila to si Michael at kailangan itong pumayag sa exorcism bago nila to gawin. Pumayag naman ito pati yung asawa niyang si Christine at napagkasunduan nilang gawin ito sa St. Thomas Church. Mas malaki itong simbahan para meron silang espasyo at gagawin nila to ng October 5, Sabado ng alas 10 ng gabi. At eksaktong alas 10 ng gabi, October 5, 1974, sa St. Thomas Church ay nagsimula ng panalanginan ni Peter Vincent at ni Raymond Smith, si Michael Taylor, sa gitna ng simbahan na yon. Sa gitna rin ng mga taong kasama nila si simbahan, kasama dito si Marie, pati yung asawa ni Michael na si Christine.
Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay nagsimula na magkumbulsyon yung katawan ni Michael. Kaya naman napilitan silang ihiga ito sa sahig habang nakatali yung mga kamay at paa nito. At dito na nga nagsalita ito ng mga salitang hindi nila maintindihan. Nagsisimula itong dumura kung saan saan at nagpupumiglas ito ng napakalakas mula dun sa pagkakatali niya na nagsisimula na magtunugan yung mga buto nito. Na para bang nasasaktan siya sa mga salitang binabanggit ng dalawang pare. Ganito lang ang ginagawa ni Michael habang sumisigaw siya ng napakalakas. Umabot pa ito ng halos 8 oras ng tuloy-tuloy. Isipin na lang natin yung pagod na mararamdaman ng isang tao kung gagawin ito. Sa dami na nangyari nung 8 oras na yon, naglagay na sila ng krus sa bibig ni Michael, ilang dasal na yung ginamit ng dalawang pare at dito ay bigla na lang ang nahimatay at tumigil si Michael. Pagkagising nito ay pinaliwanag ng dalawang pare kung ano mga nangyari at dito ay sinabi nilang may 40 demonyo na nakasanib sa iyo. Pero wag kang mag-alala, 37 sa mga to ay napaalis na namin. Pagod ka na, pagod na rin kami, magpahinga na muna tayo at ituloy na lang natin to sa susunod na pagkakataon. Papanalanginan ka na lang namin para hindi na ito umatake. Makalipas ang ilang minuto, si Michael at si Christine ay umuwi na sa kanila. So linggo na to, October 6, 1974, katanghaliang tapat ay may isang babaeng tumawag sa emergency line ng England. Ang sumbong nito ay nakita niya daw yung kapitbahay niyang si Michael Taylor. Nakahubad-hubad ito na punong-puno ng pintura yung katawan na tumatakbo sa street nila. Dito na nga rumisponde si Officer Clark at si Officer Brent. Pagdating nila dito sa bayan ng Oset, sinundan nila kung saan tumakbo itong nakahubad-hubad na si Michael at kinilabutan sila sa nasaksihan nila. Nakita nilang itong si Michael ay nakahubot-hubad at nakasiksik yung katawan nito sa gilid ng bahay ng kapitbahay nila habang tumatawa ito ng boses pambata. Kaya naman binalutan nila yung katawan nito at kinausap nila to pero hindi ito sumasagot ng maayos. Nakita nilang puro dugo yung katawan nito na inaakala ng kapitbahay nilang pintura. Naisip ng dalawang pulis baka may sugat to sa katawan kaya tumawag kaagad sila ng paramedics. Pagdating ng ambulansya, pumunta naman yung dalawang pulis sa bahay ni Michael para sabihin sa mga kasama nito sa bahay na nasa ospital itong si Michael. Nakita nilang bukas yung pintuan dito kaya sumilip dito si Officer Brent at si Officer Clark. Dito ay nakita nilang may mga dugo din dun sa sahig at may tinititigan sila ditong bagay na hindi nila maintindihan. At nung na-realize nila kung ano ba yung bagay na yon, ay tumakbo sila papalayo dito at sabay silang sumuka. Tumawag kaagad sila ng backup at wala pang 1 oras ay napakarami ng pulis na nakapaligid sa bahay nila Michael pati na rin mga media network. Dahil doon nila natagpuan ang itinuturing na pinaka nakakakilabot at pinakakarumal-dumal na crime scene sa kasaysayan ng England hanggang ngayon. Dahil matapos yung exorcism kay Michael, nung sinabi ng mga pare na may 3 demonyo pa sa'yo na hindi namin natatanggal at yung 3 demonyo na yon ay mga bayolente na silang nagtuturo sa mga taong gumawa ng masama. Pagka-uwi ni Michael at Christine sa bahay nila, siguro makalipas ang 2 oras, ay binugbog ni Michael si Christine hanggang sa mawalan ito ng malay. Pinagluray-luray niya yung mukha nito. Pagkatapos ay naghubad siya at ipinahid niya sa katawan niya yung mga dugo ni Christine. At nakita ni Michael yung alaga nilang aso at sinakal niya to hanggang mawalan ng buhay. At hanggang naglakad-lakad na nga si Michael sa street nila at dumating yung mga pulis sa bahay nito. Hinanap ng mga pulis yung murder weapon na ginamit ni Michael pero wala silang makita. Kinalaunan ay nalaman din nila na wala pala talaga siyang ginamit na murder weapon. Kundi ang ginamit niya lang sa ginawa niya kay Christine pati dun sa aso ay kamay niya lang. Pagkatapos mawala ni Christine ng malay, pinagluray-luray niya yung mukha ng asawa niya. Dito ay dinukot niya yung mga mata, inihiwalay niya yung dila at halos wala ng laman na nakadikit sa mukha ni Christine. Gamit lang din yung kamay niya ay pinagwatak-watak niya rin yung katawan ng aso. Dinala ngayon si Michael sa presinto at kinulong siya. Nung nakabalik na si Michael sa sarili niya, ay tinanong siya ng mga pulis kung bakit niya to nagawa. At dito ay nagkwento na nga si Michael tungkol sa mga nangyari sa kanya, pati yung eksorsismong ginawa sa kanya. Ang sabi pa niya ay alam niyang mali yung ginagawa niya, pero yung demonyo ang nagtulak sa kanya para gawin to. Pagkatapos ito mangyari habang gumugulong yung investigasyon, ay nabalita na nga ito sa United Kingdom. Maraming mga tao ngayon ang sumisisi sa Anglican Church, lalo na dun sa 2 paring gumawa ng exorcism kay Michael dahil pinilit nilang ipasok sa isip nito at paniwalaing meron siyang demonyo sa katawan na siyang nagtulak sa kanya para gawin yung karumal-dumal na krimen na yon. Na silang simbahan ang dapat nagtuturo ng mga positibong bagay sa mga tao pero sila pa nagtuturo sa mga to ng kung ano-anong paniniwala. Wala namang kasong naisampa sa kanila pero hindi maitatangging maraming nagalit sa simbahan. Ang hatol kay Michael ay not guilty
by reason of insanity. Kaya't imbis na sa kulungan ay dinala siya sa Broadmoor Hospital, isang psychiatric hospital. At makalipas ang 4 na taong gamutan, nung sa tingin nila ay magaling na si Michael at kaya na nitong mamuhay, ay nirelease nila to noong July 1979. At patuloy ulit itong namuhay sa OSET, pero dahil hindi niya na ulit nakasama yung mga anak niya, ay puro kalungkutan ulit yung inabot niya. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin siya namumuhay sa OSET na parang hindi siya ang gumawa ng tinuturing na karumal-dumal na krimen sa England. Ang Anglican Church ay pinagbawalan na yung mga pari nila o kahit sino pa sa kanila na gumawa ng exorcism matapos yung insidente na to. At hanggang ngayon ay umiiral pa rin yung batas na to sa simbahan. Gusto ko lang din sabihin na hindi kumpirmado o walang ebidensya na meron talagang relasyon si Michael at si Marie. Marami mang mga article na inuugnay yung mga salitang devil made me do it sa iba't ibang mga pangyayari gaya na lamang sa Connecticut na nangyari noong 1981. Pero sa kwento na to, ang mga salita na to ay galing talaga kay Michael Taylor. At dito na nga hinango yung ilang mga senaryo sa The Conjuring 3.